Hindi niya maiwasang matawa sa reaksyon ng asawa. Nagkulay suka na rin kasi ang mukha nito habang nasa ibabaw pa rin ang kanyang harapang kamay nito. Maya-maya pa'y nagulat na lamang siya nang pitikin ito ni Jenny. Bakit mo pinitik? Kasi, basta, baka sakaling lumiko o umilag. Lumiko ba naman? Hindi nga lalo yata siyang nagalit. Alam mo bang kapag galit ang ahas nangangain ito? Nahintakutan ng asawa sa narinig na ikinatawa naman niya. Bakit? Natatakot ka ba sa kanya ngayon? Aniya dito na hindi mapigilan ng mapangisi. Hindi Nalasahan ko na kaya yan dati. Saad nito nang makabawi. Siya naman ngayon ang napipilan dahil sa tinura nito. Ilang segundong dumaan bago siya muling nagsalita. Pero bata pa siya noon. Wala pang masyadong lakas. Mas naging mabangis siya ngayon. Kaya mo ba? Inalis ni Jenny ang kamay mula sa pagkakapatong sa harapan niya. Bumaba ito ng kama at umupo sa sahig na nakasandalang likod sa gilid ng kama. Nagtatakang nilapitan niya ito kaya hindi nakaligtas sa kanyang nakakalokong ngiti na nakapaskil sa mga labi nito. Para saan ang ngiting yan? Lumingon ito sa kanya at ngumisi. Inaalala ko lang yung gabing yon. Yung itsura mo habang nakaupo ako sa manibela mo at nagdadrive. Sayang nga lang dahil hindi mo nakita or nasaksihan kung gaano ako kagaling magmaneho. Baliw. Hindi ka ba naniniwala? Maniniwala lang ako kapag nasaksihan ko. You want me to prove it? Bago pa man siya makasagot ay nakasampa na itong muli sa ibabaw ng kama at walang kaabog-abog na binuksan itong zipper ng short niya at tinakma ang mahiwaga niyang alaga. Nanlaki ang mga mata nito sa nakita at muling isinara ang zipper niya. Takot ka, no? Tudyo niya dito. Hindi Nagbago lang ang isip ko. Saka ko na lang pala papatunayan kapag tapos ng red tide ko. Alam mo na, para hindi ako lugi. Matapos yun ay naglakad na ito papunta sa may pinto. Bago tuluyan lumabas ay sumigaw pa ito sa kanya. Maligo ka! Baka sakali bumalik sa normal ang laki niyan. Sira ulo! Ganting sigaw niya sa asawa. Tawa lang ang itinugon nito kaya naman mabilis siyang tumayo at nagtungo sa banyo para maligo. Habang sinasabon ang katawan ay parang tanga na kinausap niya ang sarili. Nalasahan ka ba niya talaga? Aniya na bahagya pang ni Yuko ang alaga niya. Nang walang makuhang sagot ay pinitik niya yon kaya napahiyaw siya sa sakit. Ouch! Sinabon niya yon ng sinabon hanggang sa, Don't worry my boy, gaganti tayo. At sa pagkakataong yun tayo ang sasalakay. Aniya sa alaga at nakangising tinapos ng pagligo. Matapos makapagbihis ay agad na siyang nagtungo sa ibaba kung saan naghihintay ang kanyang mag-ina. Ba't ang tagal mo? Siguro naglaro ka pa no? Pumubos ka ni Jen sa kanya nang makalapit siya sa mga ito. Ano pong nilaro ni Daddy, Mommy? Inosenteng tanong ni Jessica. Sasagot sana si Nathan ngunit inunahan siya ng asawa. Your dad played the big snake. Pinandalatan ni Nathan ang asawa ngunit binalatan lamang siya nito. Po? Asan po yung snake? Pinukol ng matalim na tingin ni Nathan ang asawa, saka bumaling sa anak. Naku baby, nagbibiro lamang si Mommy. Halika na. Wika niya dito at inakay ang kanilang anak sa dining room. Sumunod naman si Jen na natatawa pa rin. Pagkatapos mag-almusal ay nagtungo sila sa farm ng pamilya Garnica. Tuwang-tuwa ang batang si Jenica habang pinapanood ang mga trabahante na abala sa pamimitas ng mga gulay. Nang mapadako sila sa taniman ng mga kamatis. Walang pagsidlang katuwaan ang nakalarawan sa mukha ng bata at nang hindi makontento sa kakatingin ay tumulong na rin ito sa pamimitas. Habang namimitas ay inilibot nito ang mga mata sa paligid at nahagip nito ng paningin na naggagandahang mga pananim na pechay. Dad, ano pong tawag doon? Gulay din po ba yon? Tanong nito sa ama at itinuro ang nakita. Sinundan ng mag-asawang itinuro ng kanilang anak. At natawa pa sila pareho dahil doon sila madalas abutan ng gabi kapag araw ng linggo noon. Naaaliw kasi silang pagmasdan ng berdeng dahon ng pechay at sa lahat ng mga gulay na naroon, yun ang kanilang paboritong itanim. Oo anak, tawag sa gulay na yan ay pechay, sagot ni Jen. Pwede ho ba tayong pumunta doon? Sure, nakangiting tugon ni Nathan at kinarga ang anak. Nakasunod lamang si Jenny sa kanyang mag-ama. Ang sarap sa kanyang pakiramdam dahil sa nakikitang tanawin. Sana sa araw-araw ganito sila parati.
Walang away, walang samaan ng loob. At sana mawala ng galit ng asawa sa kanya. Saan po ito inihahalo? Patuloy ang pagtatanong ng bata nang tuluyan silang makarating sa taniman ng pechay. Maraming pagkain or ulam ang pwedeng paggamitan nito. Pwede siyang ihalo sa ginataang tilapia tapos samahan mo ng talong. Pwede rin itong pagsahog sa nilagang baka or kung gusto mo namang simple lang, pwede mo itong igisa or adobohin at hiwain ng maliliit. Paliwanag ni Nathan. Wow, ang sarap nun! Pwede po bang itong ulamin natin mamayang tanghali? Walang problema. I will call your grandma to make it ready. Nakangiting tugon naman ni Jenny at mabilis na idinaya lang numero sa bahay. Kinausap ni Jenny ang biyanang babae para ipaalam ang request ng anak. Matapos ang pakikipag-usap ay agad niyang pinalingan si Jessica. Okay na baby, kanyang wika dito. Thanks mom and dad. Welcome baby. Panabay na sagot ng mag-asawa. Ilang sandali pang lumipas ay niyaya na niyang umuwi ang dalawa. Mataas na ang sikat ng araw at ramdam na niyang init. Habang naglalakad pa uwi, nadaanan nilang mga puno ng nyog na hitik sa bunga. Wow, ang ganda! Hindi napigilang bulalas ni Jessica. Gusto mo bang pumitas si daddy ng buko, baby? Magiliw na tanong ni Jan sa anak, kaya napalingon si Nathan dito. Pwede po ba? Baling ng bata sa ama. Hindi ako marunong umakyat, baby. Sagot ni Nathan. Please! Wika nito na pinahaba pang nguso. Pagbigyan mo na, singit ni Jen. Okay, sagot ni Nathan sa anak. Ngunit bago ito lumapit sa puno ay bumulong ito sa asawa. Alam mong hindi ako marunong umakyat sa puno na to. Subukan mo lang. Pabulong ding sagot nito. Kapag ako nahulog, humanda ka sa akin. At nagsimula na itong umakyat sa puno. Nasa kalagitnaan na siya nang biglang umihip ang malakas na hangin. Napakapit siya ng mahigpit sa puno at maging ang mga paa niya ay naipulupot niya nang wala sa oras. Dad, ingat po! Narinig niyang sigaw ng kanyang anak. Naghihintay siya ng ganoong salita mula sa asawa. Ngunit ibang narinig niya. Nathan! Nakikita mo ba ang itsura mo? Para kang tuko dyan. Sigaw nito at sinabayan pa yun ng malakas na pagtawa. Ngali-ngali niyang babain ng asawa at parusahan. Ngunit nagtimpi siya at itinuloy ang pag-akyat hanggang sa makarating siya sa pinakataas at namitas ng buko. 5 buko lang ang pinitas niya at nagmamadali na siyang bumaba. Tumawag siya ng isang tauhan at humiram ng itak dito para biyakin ang buko. Ang balat na rin ng bukong ginawa nilang pandakot sa laman ng buko. Nang matapos sila ay tinalunton nila ang daan pa uwi sa bahay nila. Habang naglalakad ay may napansin si Nathan, ang pulang mantsa sa puweta ng asawa. Jen? Bakit? May dugo ka. Ha? Saan? Tarantang tanong nito at sinipat pang likuran nito. Di ka pa naglagay ng... Natigilan nito at iniisip kung ano ang tawag doon. Nang ano? Di ka ba naglagay ng sanitary pad? Or what? Wala, never mind. Bali walang sagot niya dito at nagpatuloy siya sa paglalakad. Pahiram ng damit mo. Pwede? Tinig ng asawa. Bakit? Kunot noong lumingon siya dito. Itatakip ko. Sagot nito na ininuso ang likuran. Okay, aniya dito. Habang hinuhubad niya ang damit ay nahagip ng mga mata niya ang peklat sa bandang balikat niya. Ang tangkang paghubad sa damit ay naudlot. Sa halip ay ibinaba niyang muli ang damit at pinitas ang isang dahon ng papaya na nasa gilid ng daan. Ito ang gamitin mo. Pagkawika nun ay inilagay niya yun sa kamay nito. Saka niya isinakay sa kanyang likod ang anak at nagtatakbo palayo sa asawa. Gigil namang hinabol ito ni Jen. Habang tangan sa isang kamay ang dahon hanggang sa makarating sila sa bahay. Nag-ikutan at habulan sila sa maluwang na bakuran na yon. Habang sa may terasa ay nakangiting pinagmamasdan sila ng mga magulang ni Nathan. Do you believe na babalik ang dating pagmamahalan at samahan ng dalawang yan? Tanong ng ginang sa kanyang esposo. Ang totoong pag-ibig ay hindi marunong lumimot. Kailangan lamang nilang mailabas ang galit, hinanakit at sama ng loob para maamin nila sa mga sarili nilang nagbago man ang lahat, lumipas man ang maraming taon. Still, naroon pa rin sa pinakamalaking bahagi ng kanilang puso ang pagmamahal sa bawat isa. Sana nga. Tanging naisagot ng ginang sa esposo.
Makalipas ang ilang sandali, tinawag na niya ang mga ito at kanilang pinagsaluhan ng tanghalian na ang ulam ay gulay na pechay. Yummy! Bulalas ng bata nang makita at maamoy ang nakahaing ulam. Magana itong kumain. Bagay na ikinagulat ng mag-asawang Nathan at Jen. Ngayon lamang nila ito nakitang marami ang kinain at gulay pa talaga ang ulam. Natapos na ang lahat ngunit si Jessica ay nananatiling nakaupo at sinimot talaga ang lahat ng laman sa plato niya. Nang uminom ito ng tubig, buong akala ng lahat ay tapos na ito. Ngunit, Lola, meron pa po ba? Tanong nito na ikinatawa ng apat. Ang huling araw nila sa Bicol ay ginugol nila sa pamamasyal. Kasama ang kanyang mga magulang ay nagtungo sila sa Caramoan Islands. Nag-scuba diving sila dahil na rin sa kahilingan ng batang si Jessica. Matapos yun ay sumakay din sila sa speedboat at nilibot ang buong karagatan. Tinawid din nila ang kabilang isla gamit ang demotor na bangka na labis ikinatuwa ng bata. Nang tuluyang marating ang isla ay agad silang bumaba sa sinakyang bangka at nagtatalon si Jessica habang nakabukas ang dalawang braso. Wow! Ang sarap sa pakiramdam! Hindi napigilang ibulalas nito na tumungtong pa sa isang may kalakihang bato. Nakigaya na rin ang mag-asawang Nathan at Jenny. Habang nakatanaw sa karagatan ay niyakap ni Nathan ang mag-ina niya. Jen? What? Did you bring your phone? Hindi eh. Bakit? Kukuha sana ako ng mga larawan. Anak, itong phone ko na lang ang gamitin mo. Wika ng kanyang ina sabay abot ng mobile dito. Mabilis namang kinuha yun ni Nathan at kinuhanan ng larawan ng magagandang tanawin. Kinuhanan din niya ng larawan ng kanyang mga magulang. At syempre pang kanyang mag-ina. Anak, halika. Kuhanan ko kayo ng litrato kasama ang mag-ina mo. Tinig ng ama niya. Mabilis namang tumalima si Nathan at tumabi sa kanyang mag-ina. Nasa gitna siya habang nakapulupot ang isang braso sa maliit na bewang ng asawa. Habang ang isa na may nakaakbay sa anak na si Jessica. Napangiti ang dalawang matanda habang kinukuhanan ng larawan ng tatlo. Kitang-kita kasi nilang kasiyahan sa bawat muka ng mga ito. Tawanan at walang humpay na kwentuhan ang ginawa nila. Si Nathan at Jen, bagamat hindi nakakapag-usap ng matino tungkol sa nakaraan, masaya sila bilang mga magulang ng batang si Jessica. And they become a friend again. Wala nang ilangan at iwas ang nangyari sa pagitan nila. Bagkus naging palagay na ulit ang loob nila sa isa't isa. Bumalik ang asaran sa pagitan nila na labis ikinakatuwa ng mga magulang ni Nathan at hiling ng mga ito na sana manumbalik ang dating pagmamahalan at samahan ng mag-asawa. Hapon na nang makabalik sila sa cottage, nagpahinga ang tatlo, samantalang si Nathan at Jen was piniling maglakad-lakad sa kabuuan ng resort. Ilang minuto na silang naglalakad nang mapagtas ang suot na tsinelas ni Jenny. Umupo siya sa isang sulok at dinampot ang nasirang tsinelas. Sumunod dito si Nathan at umupo sa tabi nito. Oh, ito, para sa'yo. Aniya sa asawa, sabay abot dito ng 500. Anong gagawin ko dyan? Kunot noong tanong nito. Ibili mo ng tsinelas, siguro sa ukay-ukay mo lang yung binili kaya ang daling nasira. May bahid pang iinis na tugon nito. Hindi galing pa tong Europe, si Akiro pang bumili nito. We. Oo kaya, tanungin mo pa siya. Whatever. Aniya na pinatirik pa ang eyeball. Kunin mo na tong pera, bumili ka na ng bago. Hindi ko kailangan ng pera mo, may sarili akong pera at kayang-kaya kong bilhin ang kaluluwa mo. Ibig bang sabihin yan? What? Eh di parang inamin mo na rin na may pagnanasa ka talaga sa akin. Nakangising tanong niya dito. Huwag kang mag-alala, kapag binili mo ang kaluluwa ko, libre na pati ang katawan ko. Gago. Sagot nito kasabay ang paghampas sa braso niya. Tumawa siya dahil sa narinig. Jen is still the same girl he used to know. Sa klase ng mga binibitiwang salita nito, wala itong pinagbago. Habang nakaupo, they talked a lot of things. They talked about their daughter, but never talked about their past. Dahil nag-e-enjoy sa company ng bawat isa, hindi nila namalayan na paggabi na pala. Napagtantulang nila ang oras nang tumawag ang ina ni Nathan. Matapos ang pakikipag-usap sa inay, bumaling siya sa asawa. We need to go back there. Sakay. Wika niya dito at itinuro niya ang kanyang likod. Ano? Sabi ko, sumakay ka na sa likod ko kaysa maglakad ka nang walang sapin sa paa. Kaya mo ba ako?
Kaya yan. Matapos yun ay sumampa nga sa likod niyang asawa. Muntik pa siyang matumba dahil masyado itong mabigat. Ang bigat mo. Reklamo niya habang pabalik sa kanilang cottage. I told you. Ilan bang timbang mo? 59. What? Are you serious? Yes. Yang nipis ng katawan mo na yan, 59 kabigat? Naman. Siguro marami kang bulate, no? Uy, hindi ah. Mariing tanggi nito sabay hampas sa braso niya. Huwag kang malikot, pwede? Hindi naman ah. Jen? Salamat dahil pinalaki mong maayos ang anak natin. Salamat dahil ipinakilala mo pa rin ako sa kanya bilang ama niya. Salamat kasi hindi mo ipinagkait sa akin na maging ama sa kanya. Wala siyang nakuhang sagot mula dito. Hanggang sa maramdaman niyang lumapat ang ulo nito sa balikat niya. Napabuga siya ng hangin. Ay naku, antukin ka pa rin pala. Kanyang nausal at binilisan ng paglalakad. Nang makapasok sa cottage ay agad niyang inihiga ang asawa sa kama at kinumutan. Maya-maya pa'y narinig niya ang inang nagsalita. Do you still love her? Ma, please. Ayokong pag-usapan yan. Hanggang kailan mo ba ikakaila ang nararamdaman mo? Sa halip na sagutin ng inay, lumabas siya at naglakad-lakad para makaiwas sa mga tanong nito. Hanggat maaari ayaw niya na munang ungkatin ang nakaraan. Malalim na ang gabi nang magpasya siyang bumalik sa cottage at natulog. Kinabukasan ay lumuwas na sila ng Maynila. Balik sila sa regular na gawain, si Jen bilang isang may bahay na nagluluto at nag-aasikaso sa kanilang mag-ama. Namuhay sila na tahimik at masaya. Nanatili ang friendship sa pagitan ni Nathan at Jen. Ngunit hanggang saan at kailan nga ba nila kayang iwasan ang nakaraan? Kailangan pa ba nilang muling masaktan? At saktan ang bawat isa para maamin ang kanilang tunay na nararamdaman? Sabado ng hapon nang yayain ni Jen ang asawa na mamili ng mga kailangan nila sa supermarket. Nakapila ito sa counter, habang siya naman ay naghihintay di kalayuan sa pwesto nito. Nang bigla na lang may tumabi ditong magandang babae. At hinalikan sa pisngi ang kanyang asawa. Nagulat siya sa nakita, ngunit mas nagulat siya nang gumanti ng halik si Nathan at yumakap sa kausap nitong babae. Para siyang sinaksak dahil sa biglang kirot na sumalakay sa kanya ng mga sandaling yon. Nakita pa niyang ngumiti at tila may itinanong ang asawa niya dito dahil may itinuro ang babae dito. Lumapit siya sa mga ito. Nathan, tapos ka na ba? Napatingin sa kanyang babae at ngumiti ito sa kanya. Sino siya, babe? Tanong nito sa asawa niya. Naghihintay siyang ipakilala nito bilang asawa. Ngunit ngumiti lang ang asawa niya sabay bulong sa babae. You know her already. Tinitigan ng babae si Jen. Oh my gosh! Ikaw na ba? Ang balak nitong pagsasalita hindi natuloy dahil agad na sumingit si Nathan. Paano? Mauna na kami. Nakangiti nitong paalam sa babae. I will call you later. Okay, babe. Tahimik sila habang nasa biyahe hanggang sa makarating sila ng bahay. Nang makapasok ay agad na nagtanong si Jen sa asawa. Sino siya? At sino siya sa buhay mo? Dumiretso sa kusina ang asawa kaya sinundan niya ito. What are you talking about, Jen? Balik tanong nito. Yung babae sa supermarket, sino siya? Hindi mo ba siya kilala o natatandaan? Magtatanong ba ako kung kilala ko siya? Why are you asking? Big deal ba sa'yo na malaman kung sino siya sa buhay ko? Oo, dahil asawa mo ko. Madiing wika niya. Sumandal sa pinto ng ref si Nathan at matamang tumitig sa kanya kaya napayuko siya. Importante at espesyal siya para sa akin. Sagot nito, dahilan para mapakapit siya sa damit niya. Anong pangalan niya? Kahit naninikip pa ang dibdib sa sakit, nagawa niya pa ring itanong yon. I call her Angel. Bali walang sagot ng asawa. Pagkarinig pa lang sa pangalang binanggit nito, ay kusa nang nagsilaglagan ng mga luha sa kanyang mata. Oo, naaalala niya na ang babae. Ito ang dahilan kung bakit siya nasaktan at nabigo sa pag-ibig. Ito ang dahilan sa lahat ng sakit na naranasan niya dahil inagaw nito si Nathan sa kanya. Bago pa man siya tuluyang mapahugulgol sa harapan ng asawa, ay tumakbo na siya paakyat sa kanyang kwarto. Naguguluhan namang sinundan ito ng tingin ni Nathan.